praise to Him whose love we sing in Christ the Son, the servant King, who left behind His glorious throne to pay the ransom for His own. Hanggang verse 10. Okay? So Ezra chapter 7 verse 6 to 10. This Ezra went up from Babylonia. He was a scribe skilled in the law of Moses that the Lord, the God of Israel, had given. And the king granted him all that he asked, for the hand of the Lord his God was on him. And there went up also to Jerusalem in the 7th year of Artaxerxes the king, some of the people of Israel, and some of the priests and Levites, the singers and gatekeepers, and the temple servants. And Ezra came to Jerusalem in the 5th month, which was in the 7th year of the king. For on the first day of the first month he had begun to go up from Babylonia, and on the first day of the 5th month he came to Jerusalem, for the good hand of his God was on him. Verse 10, for Ezra has set his heart to study the law of the Lord, and to do it, and to teach his statutes and rules in Israel. The word faithfully studied, obeyed, and taught. Ang titignan po natin ng emphasis ngayon is the spirit-driven, a spirit-driven, wholehearted devotion to God's words that produces obedience and faithful teaching. Isang pusong buong-buong nakatalaga sa salita ng Diyos na nagbubunga ng pagsunod at tapat na pagtuturo sa ilalim ng udyok at gabay ng banal na Espiritu. Yan ang ating susubukang tingnan from Ezra 7 verse 10. Bago yan, tayo muna ay manalangin sa Panginoon. Let's pray. Father, may the words of my mouth and the meditation of all our hearts be acceptable to you, O Lord, our rock and our Redeemer, for Jesus' sake. Amen. I came here in UAE in 2010. Sama na po si Mrs. sa aming mag-ama, si Mika pa lang noon, ng 2 taon. So, she was here in 2008 and came in 2010. That time, napakahirap po maghanap ng trabaho. Ang mga offer na nakukuha ko ay actually mataas pa yung sahod ko doon sa Pinas. Na kung tatanggapin ko yung mga offer, mauuwi lang sa pamasahe at bayad sa nanny. Yung sweldo kasi wala, bata pa si Mika noon. So mga 1.5 years akong walang trabaho. That time, meron uso pa yung balance na experience nyo ba yun? Yung naglalakad ako sa mga streets ng Rola, nilalapit sa akin na balance. Yung nag-aalok sila ng loans sa Pilapano. So sabi ko, pwede pa lang maging pagkakitaan yun. So, hindi ko paano magnegosyo ng balance or basa loan. So what I did, ay tinuruan ko yung sarili ko na magluto. So I learned to cook and bake. Nauna ko matutong mag-bake si misis ko. I read cookbooks, I watched YouTube. Suki ako ni Banjo Miranda noon, kung kalala niya siya. Si Panlasang Pinoy. So, yung mga niluluto ko, eventually, ibinebenta ni Mrs. sa office niya. Umpisa lang dun sa kanilang grupo, sa department niya, hanggang sa naging well-known sa kanilang buong opisina. Okay? So, natuto ko magluto. Ang bestseller ko noon ay palabok, rellenong bangos, at saka kasaba cake. One time, may nag-order ng rellenong bangos, 30 pieces. Dadalhin daw sa Saudi. Kaya isang linggo akong mag-aang pangay. Kasi wala namang ikaw maglilinis lahat eh. Ang hirap sabihin doon sa tagalinis sa grocery na huwag mong hahatiin. Kaliskisan mo lang. So paano mo ipapaliwanag yung kaliskisan mo lang? So later on ko lang nalaman na
Clean outside, no cut. Outside clean, no cut. Later mo lang nalaman yun. So, ano po, hindi kayo maniniwala na bestseller ko yun hanggang di nyo natitikman. Ayan na naman kayo eh. So, lahat ng gamit sa bahay, washing machine, rice cooker, oven toaster, o microwave oven ref, lahat ng yan may manual. Diba? I believe you are all sensible people. Nakikuha niyo yung analogy. Diba? Ang Diyos ay nagbigay ng manual sa atin for our Christian life, and that is the Word of God. So kailangan nating malaman yung manual na binigay ng Diyos, and that is the Bible. At kailangan nating matapat na aralin, sundin at ituro ang mga salita ng Diyos. So simple lang yung structure ng ating message ngayong hapon. Sabi po ng Esther chapter 7 verse 10, For Ezra has set his heart to study the law of the Lord and to do it and to teach his statutes and rules in Israel. So we need to set our hearts, number 1, to study God's word, number 2, obey God's word, and number 3, teach God's word. So binigyan po tayo ng halimbawa ni Ezra. Sabi, Ezra had set his heart. Sino po si Ezra? So gaya lang natutunan po ng marami sa inyo, yung nag-a-attend ng Saturday morning classes sa systematic theology, meron pong tinatawag na discipline ng Bible interpretation. We need to know the context. Sino si Ezra at ano ang mga kaganapan ng panahon ito. So sabi po ng passage sa atin sa verse 1, Ezra chapter 7 verse 1, Now, after this, in the reign of Artaxerxes, king of Persia, Ezra. Then hanggang verse 5, binigay po sa atin ang pinagmulan ni Ezra. Siya po ay isang pari coming from the line of Aaron, the chief priest. Sa verse 6, ang sabi po, si Ezra ay galing sa Babylonia. He came from Babylonia. And then sa verse 7, nagpunta siya sa Jerusalem noong ika-7 taon ng paghahari ni Artaxerxes. So yan ang setting. Galing ng Babylonia, papuntang Jerusalem sa panahon ni Artaxerxes. Now, verse 1 again, after these. At pagkatapos po ng alin? Pagkatapos ng mga pangyayari, from verses 1 to 6. So, meron tayong 6 chapters na babalikan. Kaya nga sabi ko po, kapag ako ay binigay nyo ng passage, sa gitna ng libro, kumanda kayo na babalikan natin yung mga naunang talata. Kaya bigay nyo sa akin yung first verse. Genesis 1:1, Matthew 1:1, John 1:1. Para yun lang, wala na akong babalikan. Okay, so, sa chapter 1, kinulos ng Diyos ang puso ni Cyrus na hari ng Persia upang payagan ng mga Hudyong bumalik sa Jerusalem. At ito yung muli ang templo. So bakit pala sila sa Jerusalem? Ano ang nangyari? Balikan natin ng mabilis ang kasaysayan ng bayang Israel up to this point. Alam natin na nagsimula ang kwento ng tao nang likhain ng Diyos si Adam and Eve. Simula tayo ng Genesis 1. Nagkasala si Adam and Eve. Pinalaya sila sa Eden. At pagkatapos ng kanilang paglaya sa Eden, ang tao ay sumama hanggang sa dumating ang Genesis chapter 6 kung saan bugunawin ng Diyos ang lupa. Ang mga tao, tinira lang si Noah at kanyang buong pamilya. Patapos ng baha, ay nagsimulang muling dumami ang tao mula sa lahi ni Noah hanggang sa Tower of Babel sa Genesis chapter 11, na kung saan ang tao ay muling sumama, nagrebelde laban sa Diyos hanggang sa ikinalat ng Diyos ang lahat ng tao at ginulo ang kanilang mga salita hanggang tawagin ng Diyos si Abraham. Di ba? Sabi ng Diyos kay Abraham, pumunta ka sa lupang ituturo ko sa iyo. I'll make you a great nation. I'll be your God. You'll be my people. And through your offspring, all nations would be blessed. Teka, bakit nagkaroon ng offspring? Napangako ang Diyos kay Abraham. Nanggaling yan doon sa pangako ng Diyos o doon sa sinabi ng Diyos sa Genesis 3:15, doon sa serpent, di ba? Yung seed of the woman will crush the
head of the serpent. Merong pangakong seed of the woman. Yung seed of the woman na yun ang iniintay ng mga tao. Kung magugunawin ng lahat, mawawala yung seed, kaya tinira si Noah. Nung ikinalat ng Diyos ang mga tao, saan manggagaling ang seed? Kaya tinawag si Abraham. Si Abraham nagkaroon ng anak. Ang unang anak niya ay si Ismael. Pero si Ismael ba ang seed? Pinangalan si Isaac. Pagkatapos si Isaac, sabi niya, kay Isaac ang pangako ay manggagaling kay Isaac. And then pagkatapos ay nagkaroon ng dalawang anak si Isaac. Si Esau at si Jacob. The younger result, the older. Ang pinili ng Diyos ay si Jacob. Nagkaroon ng 12 tribes. Naging bansang Israel. Di ba? Nasusundan niyo na yung kwento. Yung bansang Israel, tinawag ng Diyos na firstborn. Ito na yung piling bayan. Sa kanila manggagaling ang seed. Sila yung piling bayan ng Diyos. Kaya nakipagtipan ang Diyos sa kanila. Sa Mount Sinai, di ba? So, tinatawag na Sinaitic Covenant o Mosaic Covenant. Ang sabi ng Diyos, kung kayo ay susunod sa akin mga utos, you will be blessed. Kung hindi kayo susunod sa akin mga utos, you will be cursed. Yun yung Deuteronomy chapter 28. Tapos, inilabas sila ng Diyos sa Egypto, dinala sila sa Promised Land, pinamulungan sila ng mga judges until one day, humingi sila ng king. Ibinigay si Saul. Pagkatapos ibigay si Saul ay nagkasala sa Diyos, ibinigay si David. David become the first, Saul become the first king of the United Kingdom, and then David, at tapos yung kanyang anak na si Solomon. Si Solomon, David at si Saul, ang mga hari ng tinatawag na United Kingdom. Pero dahil sa kasalanan ni Solomon, lumayo ang kanyang puso sa Diyos. Nandun ako sa First King ngayon, sa aking Bible reading. Okay? Isa sa pinakamalungkot na chapter sa First King ay yung chapter 11. Ang sabi doon, Solomon's heart turned away from God. Alam niyo kung sino may kasalanan? Yung asawa. Yung mga asawa. Sabi nila, KBL. No? Kala niyo yung KBL? Di ba yung KBL yung partido ni Senior? Kilusang bagong lipunan. Ang sabihin ay kasalanan daw ng babae lahat. KBL. So, isa sa pinakamalungkot na Solomon turned his heart from the Lord, nagkaroon ng divided kingdom. Yung Southern Kingdom at saka yung Northern Kingdom. Yung Southern Kingdom, or rather yung Northern Kingdom, ito yung Judah at saka Benjamin, tama ba ako? At yung, balikan natin, baka nagkamali ako. Ang Southern Kingdom ang Judah at ang Northern Kingdom ang Israel, yung 10 tribes. Ngunit dahil sa kasalanan ni Haring Solomon at pagkakamali ng kanyang anak na si Rehoboam, nahati ang kaharian into the Southern Kingdom, ang Judah, at Northern Kingdom, ang Israel. Ang parehong kaharian ay sumaway sa utos ng Diyos, lumabag sa covenant, at dahil dito, sila ay hinatulan ng Diyos. Bahagi ng hatol ng Diyos ang pagsakop at pagsira ng bansang Assyria sa Northern Kingdom, ang Israel, in 722 BC. Samantalang ang Southern Kingdom, ang Judah, ay sinakop naman ng bansang Babylonia noong 586 BC. Sa panahong ito, maraming Hudyo ang dinalang bihag sa Babylonia, kabilang na si Ezra. Nandito tayo sa panahong ito. Okay? So bago tayo dumating dito, sa Garden of Eden, naramdaman ni Adam and Eve ang presensya ng Diyos sa Garden of Eden. They were kicked out. Comes the people of Israel. Binigay yung tabernakulo where people can meet with God, sa tabernacle. Pagkatapos, during the time of Solomon, itinayo ang
temple kung saan people will be meeting with God. Garden of Eden, Tabernacle, Temple. During the time ng pagsakop ng Babylonia sa Southern King, sa Israel, sa Judah, sinira ang templo. So ang sentro ng pananampalataya at pagsamba ng Huda ay nawala nang sirain ng templo. And for so many years, ang mga tao sa Huda ay dinilang bihag sa Babylonia kasama si Ezra. 70 years to be exact according to Jeremiah. After nun, sa chapter 1 ng Ezra, pinababalik na sila. Now imagine, ikaw si Ezra, wala ka sa sentro ng pagsamba, wala ang templo, wala ang lahat ng mga bagay na kung saan ang tao ay binigyan ng kakayahan o ng karapatang makipag-ugnay sa Diyos through the temple. Then here comes the decree from the king, itayo nyo na yung templo. Then from verses 2, 3, 4, and 5, sinimulang itayo, o chapter 2, 3, 4, and 5, and 6, sinimulang itayo ang mga pundasyon ng templo at ang templo mismo sa Jerusalem. So chapter 6 ng Ezra, nagkaroon ng tinatawag na offering ng Passover Lamb. Naitayo ang templo, nagsimula ang sentro ng pagsambang muli, saka pumasok si Ezra. Ito na ang templo kung saan we will meet with God. Anong dapat natin gawin? We have now the privilege, we have now the temple, we have now the access to God. What should we do next? Hindi ba? To devote ourselves, to set our hearts, to study the Word. Now, I don't need to give the analogy. Nakita niyo ng klaro kung ano yung analogy. We have been slave, kagaya nila, they have been slave in Babylonia. We have been slave to sin. Tayo ay mga patay sa kasalanan. Tayo ay mga hiwalay sa Diyos. Tayo ay mga walang kaugnayan sa Diyos. Then comes the Lord Jesus Christ. And we met Him. He became our Lord and our Savior. We have been saved. We have been forgiven of all our sins. We have been freed sa ating mga kasalanan. And now that we are in Christ, ano dapat ang ginagawa natin? Di ba? Here comes now the Word of God. You have life in Christ, may buhay kay Kristo, isa kang mananampalataya, isa kang anak ng Diyos, ano dapat ang ginagawa mo? And that's what we will have to look into this passage. They celebrated the Passover in chapter 6, as I've said, and the Passover reminds them of how God delivered them from slavery. So maalala nyo na ang ibibigay ng Diyos ang kanyang huling. So just like the people of Judah, God has set us free from slavery. God has saved us in Christ Jesus. We are now free to worship God. We have access into God's grace in which we stand now what? Now after this, verse 6, Ezra went up from Babylonia, then verse 7, and went up to Jerusalem. Babylonia is a place of slavery and God's judgment. Jerusalem is a place where God's presence dwells, is where the temple is. Now that Ezra had been set free from Babylonia, now the temple where God's presence dwells was rebuilt, Ezra set his heart to study, obey, and teach God's word. Point number 1, Ezra set his heart to study. Ang pagtatalaga ng puso na aralin ng salita ng Diyos ay hindi lamang pagnanais na magkaroon ng kaalaman. Ito ay isang matibay na pagpapasya. Resolve is a decision. Isang matibay na pagpapasya, isang planado, disiplinado at intensyonal o sinasadyang pagbabasa at pagbubulay ng mga salita ng Diyos. It is an affectionate desire. Tayo ay nagagalak sa salita ng Diyos at may pusong nakatalaga sa mga salita ng Diyos. Tandaan po natin na tayo ay mga makasalanan at lubhang masama. Ang mga salita ng Diyos para sa mga hindi mananampalataya at sa mga likas na masama ay pawang kamangmangan. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 14, the natural person
does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Kung ikaw ay wala kay Kristo, walang kaligtasan, hindi ka pa nanganak na maguli, wala kang panglasa sa salita ng Diyos. Hindi mo kayang unawain ang salita ng Diyos. In fact, ang sabi ng Romans 8:7, hostile ka dito. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Hindi tayo pwedeng hindi natin gustong magpasako sa mga salita ng Diyos. Ito, para sa atin ay isang kamangmangan. It is the Spirit of God that inclines the heart. He illumines the word and empower obedience. Kailangan natin ang banal na Espiritu ng Diyos para maintindihan natin ang kanyang mga salita. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos para mabigyan tayo ng kakayahang sumunod sa mga salita ng Diyos. That's why sa statement ko kanina, it is a Spirit-driven. Ezekiel chapter 36, verses 25 to 27, I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleanness, and from all your idols I will cleanse you. And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. Ang Diyos ang maglilinis sa atin. Ang Diyos ang magbabago ng ating puso. Magbibigay ng bagong puso. Magbibigay ng kanyang spirito. I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you. Amen. And cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Ang Diyos ang kailangan gumawa noon. Kung hindi mo pa naranasan ito, you have to plead. Tumakbo ka, papalapit sa Diyos and beg for mercy para ibigay niya sa iyo ang pangunawa sa salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 4 verse 6, for God who said, let light shine out of darkness, has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Ang Diyos ang nagsasabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman. That's why we need to preach the gospel. It is the gospel is the power of God unto salvation. Kailangan nating mapakinggan ang salita ng Diyos. Para ang pananampalataya manggaling sa salita ng Diyos. You know what encouraged me when I open up the scripture and preach? The power to change heart is not on my ability to articulate things. Hindi sa galing kong magsalita. Walang kapangyarihan sa aking pagsasalita. Ang kapangyarihan ay nasa salita ng Diyos. Ganyan din, kung isi-share mo ang gospel sa iba, huwag kang magtaka o huwag kang mangamba na baka hindi mo maipaliwanag ng maayos. Ang kapangyarihan ay nasa salita ng Diyos. Wala sa iyo, wala sa atin. A spirit-driven, wholehearted devotion to God's Word that produces obedience and faithful teaching. Again, Ezra set his heart to study. Study means careful, maingat, masipag na pagbubulay. Study means careful, diligent examination, seeking the meaning intended by God, and submitting to Scripture as the final rule of faith and life. So, kapag nagbasa ka ng salita ng Diyos, tinitingnan mo, ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang gusto niyang sabihin? Ano ang sinasabi ng sumulat sa akin? Psalm chapter 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord. So meron kang kasiyahan. Matanong ko lang, ikaw ba ay naglulong na basahin ang salita ng Diyos? Ikaw ba ay nagagalak na basahin ang salita ng Diyos? Kasi kung hindi, kinakabahan ako na baka wala kang totoong kaligtasan.
Remember yung Psalm 1? But the wicked are not so. Ang contrast nung delight in the law of the Lord, ang sabi ng verse 4, but the wicked is not so. The wicked will perish. So kung hindi ka nagagalak sa salita ng Diyos, you are considered as wicked. And wicked will perish. Kaya ang kailangan mong matiyak sa sarili mo, if you are longing for the Word, kung wala kang panglas sa salita ng Diyos, you must be born again. Kailangan mo ng Espiritu ng Diyos para bigyan ka ng buhay. But his delight is in the law of the Lord, and on his law, he meditates day and night. Ang pag-meditate po ay yung maingat nating binubulay, inaalam ang kahulugan ng mga salita ng Diyos, ayon sa kung anong gusto sabihin ng Diyos, at tayo'y napapasakop sa salita ng Diyos para sundin ito. I hope you remember yung Joshua 1:8 na preaching natin dito nung, I don't remember when, medyo matagal-tagal ng panahon. Siguro nasa archive niyo naman yun, you can go back to that. But he meditates day and night. Hindi ko maisipan. Araw at gabi. You know why I wanted to teach every Saturday? Kasi isa itong bahagi ng discipline ko to study the Word. Kailangan aaralin ng salita ng Panginoon araw at gabi. So, what should be our attitude towards the study of God's Word? I'll give 6 attitude na dapat meron tayo as we study the Word. Number 1, we should study God's words prayerfully. Sabi ng Psalm 119 verse 18, open my eyes that I may behold wondrous things out of your law. Open my eyes. So pag babasahin mo yung scripture, you should depend everything to God. Siya yung nag-inspire ng word, di ba? Siya yung nagbigay ng salita niya. So siya rin ang magbibigay ng illumination o pangunawa. This is God's word. So we have to understand na ang pagkakaunawa nito magagaling din sa salita ng Diyos. So we should be praying. Tandaan natin that the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are spiritually discerned. Ang prayer ni Paul sa Ephesians chapter 1, verse 17 to 20, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe, according to the working of His great might, that He worked in Christ, when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Ang prayer ni Paul ay magkaroon sila ng pagkakaunawa sa Espiritu. That God would give His Spirit, at kapag ibinigay ng Diyos ang pangunawang spiritual na ito, malalaman natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung mga himala or hiwaga na itinago at ngayon ay binibigay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So we should be praying as we study the Word. Pangalawang attitude, we should study God's Word with humility. Huwag tayo makipag-away sa Diyos. Lagi ko sinasabi sa mga kabataan sa Pilipinas lalo na, ang sabi ng Bible, marry only in the Lord. Kung mag-aasawa ka sa Panginoon. Huwag kang yung makipamatok sa hindi mananampalataya. Period. Kapag hindi mananampalataya, hindi dapat maging asawa. Anong malabo doon? Gusto mabait naman. Guwapo kasi. Maganda, guwapo. Pwedeng i-evangelize. No? Tawagan nila ito, evangelical. Walang argument dapat
submit yourselves into the Word of God with humility. Husband, love your wives as Christ loved the church. Walang argumento doon. Wife, submit unto your husband as unto the Lord. Walang argumento doon. Hebrews chapter 10 verse 25, do not neglect the gathering of yourselves as the habit of some. Anong argumento doon? Wala rin nung Sunday. So, we should accept the Word of God with humility. Therefore, put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted Word which is able to save your souls. Pangatlo, we should study God's Word with reason. Ano ibig sabihin nun? We meditate, we carefully and diligently examine the text and try to understand the meaning of the text as intended by the author. Yung mga umatid ng class na bibliology, nabigyan kayo ng 12 guidelines on Bible interpretation. So I would suggest that you share doon sa mga hindi nakasama. No? Find time and share it with them. Ganito basahin, ganito aralin ang salita ng Panginoong Diyos. So, do your best, sabi ng 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Kasi, kung hindi natin kaya, o hindi natin alam, i-handle ang salita ng Diyos, we might give wrong counsel. Sabi ng Deuteronomy, this word is your very life. Ang mga salita ng Diyos ay ang buhay mismo ninyo. Ang dami nang napahamak sa pagod na sundin mo ang puso mo. Follow your heart. Tapos susunod pa yun ang kung saan ka masaya, suportahan ka. Napakadelikado po nun. Napakadelikado. Lalo na po ang counsel, hindi nanggagaling sa salita ng Diyos, di ba? Remember, mapalad ng tao na hindi lumalakad saan? Sa payo ng masama. Dito matayo sa daan ng mga makasalanan, hindi nauupo sa upuan ng mga mangliliba. Kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Again, you are in the book of Acts. At sa book of Acts, palagi niyo makikita si Apostle Paul entering synagogues and reasoning. Sabi ng Acts chapter 17 verse 2 and 3, and Paul went in as was his custom on 3 Sabbath days. He reasoned with them from the scriptures. He reasoned with them from scriptures, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, this Jesus whom I proclaim to you is the Christ. So from scriptures, nakikipagpaliwanagan si Apostol Pablo sa mga tao. Pinapatunayan na si Kristo, na si Jesus, ang siyang Kristo. We should study, number 4, we should study God's Word with regularity and consistency. Gaano kayo kadalas magbasa ng salita ng Diyos? Gaano ka-regular? Di ba dapat daily? Day and night nga ang sabi ng Scripture. So you should have a set aside time for God's Word. Consistently and regularly. Dapat intentional, plan. Ngayon babasa ako sa tapos bukas naman sa kagaya na isang kwento na narinig ko. Humingi siya ng payo sa Diyos. Lord, masyado nang mabigat. Ang nararamdaman kong problema. Ano ang kailangan kong gawin? Ituro niyo po sa akin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Binuksan niya. At siya ay nagbigti.
Sila niya. Takot. Panginoon, yun po ba talaga ang gusto mong gawin ko? Ituro mo sa akin, ito ba talaga ang gusto mong gawin ko? Yumaon ka at gawin mo mabilis. Di ba? So we should be careful. Kaya kailangan intended yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga yung preaching natin dito, expositional di ba? We go through the book of the Bible kasi binigyan tayo ng Panginoon ng mga aklat. Hindi ng mga quotations. Pagpapasensyahan natin itong 7:10 ngayon. Kaya nga pinipili kong ibigay yung buong aklat para hindi nyo ma-out of context yung 7:10. Ang 7:10 ng Ezra nanggaling sa isang pusong nananabik na ang templo ay natayo. At nakakapagsamba na sila muli sa Diyos. So we should study God's Word with regularity and consistency. Hindi yung mabuklat lang kung saan po. Panglima, we should study God's Word with the help from others. So we should always make use of the means of grace. So, kailangan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, may tulong din ng iba. Gaya ng binasa natin kanina, Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. God gave the church pastors and teachers to equip the saints for the work of the ministry. So read and study God's Word with others. I commend those who wake up early every Saturday morning to attend our online class. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga buhay niyo na gumigising kayo ng maaga. Although hindi ko alam kung gising lahat kasi nakasara yung panay. I was just hoping na gising kayo lahat kahit nakasara ito yung mga camera. We should develop the corporate of culture rather. We should develop a culture of discipleship. At ang isa pong magandang kultura o isa pong magandang means na ibinigay ng Diyos sa discipleship ay itong corporate worship. In corporate worship, we hear God's Word sa preaching, sa prayers, at sa mga kantang kinakanta natin. Alam mo yung sabi ng Colossians na daanan na natin to ng ating series on Colossians. But let me read again, Colossians chapter 3 verse 15. Colossians, go eat pork chop. Ano yan? Go eat pork chop. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Para matandaan yung pagkakasunod. Colossians 3:15, 16, Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, manahang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with a thankfulness in your heart to God. I'm going ahead of myself na sa teaching na pala ito. Sa study pa lang ako. Excited. When we sing, we actually teach. Balikan ko yan mamaya. Okay? So pang-anim, panglima, we should study God's Word with the help from others. So that we develop a culture of discipleship. Read the Word with others. Kapag hindi ko alam kung anong day off nyo, siguro Sunday lang talaga ang day off ng iba o marami sa atin. But take time to read God's Word with others. Pang-anim, we should study God's Word with rejoicing and praise. Dapat, as we read the Word, we are rejoicing. Psalm 119 verse 14, in the way of your testimonies I delight, as much as in all riches. Verse 103, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Verse 111, your testimonies are my heritage forever, for they are the joy of my heart. I rejoice at your word like one who finds great spoil. King David in Psalm 19 verse 10, as he thinks of God's word, he said, more to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey, and drippings of the honeycombs.
Ganun ba tayo ka-excited sa salita ng Panginoon Diyos? Now that you're here and listening to God's Word preach, are you really struggling and fighting na hindi matulog para matapos ang preaching na to? Ang pulpit na ito, as I look into yung weekly posting ninyo, pinakamahina talaga yung isang oras na preaching. Nakaka-50 na ata ako. Eh, nasa first point pa lang ako. Winarningan ko naman po kayo, di ba, na 2 hours ako ngayon. Tingnan natin kung talaga excited kayo sa salita ng Diyos. Basta mapapakiramdam ko niyan, pasensya na po. So we should be rejoicing as we look into God's Word. Ezra set his heart to study the law of the Lord. Verse 6, he, Ezra, was scribe skilled in the law of Moses that the Lord, the God of Israel, had given. Ezra has the law of Moses. They have the Old Testament scriptures. Yun yung binabasa nila. We have the whole canon of scriptures, both Old and New Testament. These are God's Word. Sabi ng 2 Timothy 3:16, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. We are studying all scripture, the Old and the New. So paano natin babasahin yung Old Testament? Romans chapter 15 verse 4, for whatever was written in the former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures we might have hope. So we should read Genesis as well as Numbers and Leviticus. How many of you have read Numbers? Enjoy ba sa Numbers? Puro genealogy yun eh. Yeah? Puro genealogy. Siguro ang mag-interesado lang yung mga marites. Si ano na anak ni ano, na anak ni ano, na anak ni ano. Na anak ni ano. But you know, one of the interesting passages I have na pwede niyong aralin? Yung genealogy of Jesus sa Matthew chapter 1. Bakit nakasama si Rahab? Bakit natin si Ruth? Bakit natin si Tamar? Mga babaeng ito na, di ba? Si Rahab ay isang patutol. Alam niyo yung patutol? Prostitute. Oh. Alam mo na term natin ngayon. So, we should not skip any book from the Word. Kasi profitable siya sa lahat. Hindi, New Testament na mababasahin ko kasi nandito lang si Christ. Yung mga nag-attend sa Saturday class, ikwento niyo yung seed of the woman, how it develops sa redemptive history. And you'll be surprised, exciting yung buong Old Testament scripture. Point number 2, Ezra set his heart to do the law of the Lord. So, tinalaga ni Ezra yung kanyang puso na sundin ang mga salita ng Diyos. Look at the text again. For Ezra has set his heart to study the law of the Lord and to do it. Sabi ng James chapter 1, 22 to 25, be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror, for he looks at himself and goes away and once forget what he was like. But the one who looks in the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. So maging tagasunod daw po at hindi lang taga-pakinig ng salita ng Diyos. I remember one story of a attender na hindi nakakatapos ng preaching. He'll just be in the first point, at pagkatapos ng first point, umaalis na siya.
Comes another Sunday, ganyan na naman. First point pa lang, umaalis na. Pangatlo, ganun pa rin. So, tinanong na siya ng pastor. Sabi niya, napansin ko, every time na makikinig ka ng preaching, first point pa lang, umaalis ka na. Ang sagot ng lalaki, kasi yung first point, kailangan ko na agad sundin. Hindi ko pa nasunod. Huwag naman kayo umalis. But do we have that heart? I remember one interview na meron si Pastor John, Dr. MacArthur. Sabi niya, my wife is very unreasonable. He expects me to live according to everything I preach. We are not expecting sinless perfections, brethren. Hindi naman yung wala ka ng kasalanan. But at least you have the heart and the desire to obey God's words. You've been together for 13 years. 13 times 52 Sundays. 520, at least 520 Sundays yon. Kung 10 years lang, dagdagan mo pa ng 150. 600 plus Sundays. 600 sermons. 600 sermons mahigit. For the past 13 years that you've been staying in this church. O sabihin na lang natin 500 sermons. Dahil absent ka sa ilang linggo. 500 sermons. Naulit ng maraming beses yung iba doon. How many of God's word that you are growing na sundin? I have this book, Loving Your Wife as Christ Loved the Church by, ano ito kaming author niya. Pero every year, I've been reading that with different group of men. Itong year na to, ibang mga lalaki. Last year, ibang mga men. I've been reading that book with different men every year. I don't want to forget that I should love my wife as Christ loved the church. So kailangan ko siyang basahin taon-taon. Kasi araw-araw nakakalimutan ko yun. Pwede araw-araw mayroon pang posibilidad na makalimutan yan. And we've been married for 22 years. 22 years! Yung tribulation sa Bible, 7 years lang eh. And still we're growing and growing and growing. I'm saying is, hindi naman tayo magiging perfecto na agad. But we have to grow. We have to grow. Sabi ng Colossians chapter 1 verse 9 and 10, naalala niyo po ito sa ating series on Colossians. And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will and all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. Mapuspos tayo ng kaalaman ng salita ng Diyos. Total saturation of God's Word to the point na naapektuhan ng ating pag-iisip at ang ating pagkilos. Sinusunod natin ang salita ng Diyos. How's your work? You husband, paano mo minamahal ang asawa mo? Paano ka nagsasamit sa asawa mo, ikaw na asawang babae? Tayo mga parent, how we do our parenting? Paano tayo maharap sa mga pagsubok ng buhay? Kung paano natin tinatrato ang mga dalahira o marites nating kapitbahay. Yung inggitan nating kamag-anak. Dapat ang lahat ng ito ay nahuhubog, yung ating mga responses ay nahuhubog at idinidikta ng salita ng Diyos. How do we spend our money? Makakatanggap ka ng regalo ngayong
Eid. Ano tawag doon? How would you spend that? Diba? Idinidikta dapat ng salita ng Diyos. Hinuhubog dapat ng salita ng Diyos ang mga responses natin. John chapter 14 verse 15, if you love me, you will keep my commandments. 21, whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. 23, if anyone loves me, he will keep my word. Whoever says, I know him, but does not keep his commandment, is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, in him truly the love of God is perfected. For this is the love of God, that he keeps his commandment, and his commandment are not burdensome. Ebidensya ng ating pag-ibig sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating pagsunod sa kanyang mga utos. And number 3, Ezra set his heart to teach his statutes and rules in Israel. Yung kasabayang aklat ng Ezra ay Nehemiah. Sa Nehemiah chapter 8 verse 1, same group of people, si Ezra din to, sabi ng verse 1, they read from the book, from the law of God, clearly, and they gave sense so that the people understood the reading. So anong ibig sabihin ng teaching? Ang teaching ay yung bibigyan natin ng sense, yung word. They gave the sense. They explained the meaning of the text or unpack what was already there. So when we teach the Word of God, we're actually giving sense to the Word. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. When you teach that, you give sense. Paano siya naging significant sa buhay ng tinuturuan mo? Anong ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos? Bakit kailangan ng pag-ibig ng Diyos? Sapagkat yung sanglibot ang iniibig niya, makasalanan. At nararapat sa hatol at parusa, hindi sa pag-ibig. Hindi ba? Kaya mahalaga yung pag-ibig ng Diyos kasi yung sanglibot ang iniibig niya, hindi ka ibig-ibig. At lumalayo at sumusuway sa Kanya. So you gave sense, interpreting Scripture according to its original intent. Clarifying grammar, explaining the historical context, showing how parts piece together, unfolding the author's intended meaning. These are all hermeneutical terminologies. Ang gusto lang natin sabihin, hindi tayo ang unang sinulatan sa Bible. May mga unang sinulatan at may mga sumulat. When Paul wrote to Colossians, for example, ang una niyang audience, yung mga mananampalataya sa Colossus. So ano ang sinasabi ni Paul sa mga mananampalataya sa Colossus? Yun ang gusto nating malaman. Hindi kung ano ang sinasabi ni Paul sa atin. Yung kapag nagbasa na ng Bible, as sinusulatan, ikaw ang unang sinulatan. No. Kaya nga yung sabi ko halimbawa lagi, yung Jeremiah 29:11. I know the plans I have for you, the plan to prosper you and not to harm you, and to give you hope in the future. Hindi ikaw ang unang recipient nun. Ano yung meaning ng passage kung sa unang sinulatan? I know it might be difficult for me to explain the steps on hermeneutics. Ang gusto ko lang i-point out mga kapatid is that we meditate on the Word, examine kung ano yung sinasabi ng author doon sa kanyang original audience. And then we take the principles from and apply it to our hearts. Hindi ganun kadali ang mag-interpret ng Scriptures. That's why we need one another. Babalik ako dun sa attitude. We need one another. Ano ibig sabihin nito? Hindi ko yata na maintindihan ito. May mga passages po na klaro, kagaya ng do not neglect to gather together. Walang mahirap intindihin doon. Yeah? Be praying for one another. Walang mahirap intindihin doon. May mga passage na mahirap
intindihan, and we need to the help of others para maintindihan. Ang point natin dito is we need to teach God's Word. So what are the ways we can teach God's Word? Number one, we share the gospel. Importante yun kasi, again, kung hindi nila mapapakinggan ang Ebanghelyo, they will not be born again. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Kaya nga binigay sa atin ng Great Commission. Sabi ng Matthew 28, Go ye and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things. Romans chapter 10, ang tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Paano sila tatawag sa hindi nila pinapanampalatayanan? Paano sila mananampalataya sa hindi nila napakinggan? Paano sila makakapakinig kung walang tagapangalan? So faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kailangang marinig ng mga kaanak mo, kaibigan mo, mahal natin sa buhay, ang Ebanghelyo for them to be saved. For in the gospel, it is the power of God unto salvation. Kung gusto mo silang maligtas, again, you need to preach the gospel to them. You need to share the gospel. James 1:18, of his own will he brought us forth by the word of truth, that we should be the kind of first fruit of his creatures. 1 Peter 1:23, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God. So we have to share the gospel. Number two, actively participate in corporate worship and discipleship. Sinabi na natin kanina, ulit kong binabanggit, do not neglect the gathering of the saints. Bakit hindi tayo kailangang magpabaya sa pagkakatipon? Ang sabi ng verse 25, but encouraging one another. So we should encourage one another. At how can we do that? Ang isang way para i-encourage natin ang isa't isa ay yung ating pagkanta. Sabi ng Colossians, binasa natin kanina, singing song and hymns and spiritual songs. Yung mga kinakanta natin dito, they have truths, theological truths in it. Yeah? God is great. Speak, O Lord. Christ our wisdom. Lahat ng yan ay mga katotohanan ng salita ng Diyos that we sing to one another. Kung meron kang kapatid na pumunta sa church, mabigat na mabigat ang loob, daming dinadalang problema, and then marinig kanyang kinakanta, it is well with my soul. O kaya, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Yung marinig niya na kinakantahan mo siya. Kaya nga napakahalaga ng ministry ng mga maawi. Maybe without you knowing, you are actually teaching. When we sing, we teach. Yun ang sinasabi ng passage. At hindi lang yun, kapag nandito tayo sa pagsamba, yung makamayan mo lang kung sa akin. I prayed for you. Paano ko tayo papanalangin this week? O kaya, ayaw mo sa isang tabi, kamusta ka kapatid? How are you doing spiritually? Is there any struggle na meron ko ngayon na pwede ka na pag-pray? Yung mag-isa lang dito, meron bang mag-isa lang dito? Wala yung asawa? So, lalo na sa mga lalaki na wala ang asawa dito. Nakamusta niyo ba? How are you doing? How are you keeping your purity? Hindi tayo, maaaring hindi, I'm talking to men, ha? Lalaki na nagsasalita sa kapwa lalaki. You ask questions, how are you doing spiritually? Nakita mo Sunday, uy, kamusta ka? Nasa ka sa Bible? Anong binabasa mo? At least alam niya na may nag-check sa kanya.
Mga kapatid, we are each other's keeper. Yeah? Kayo ay our brother and sister's keeper. Ask questions. Hindi lang yung tayo makontento na, kamusta ka? Okay ako. Gaano ka okay? So, we are to study God's Word, we are to obey God's Word, and we are to teach God's Word. Sa kakapanood ko po ng mga cooking shows, sa pagbabasa ng mga cookbooks, dumating sa point na nakabisado ko na ang mga putahing niluluto ko. Talagang masarap hanggang sa maging bestseller nga. Hindi ko alam kung paano kayo invite ng grupo-grupo. I'm serious when I say this. So maybe I'll talk to Pastor Dong and Pastor Joseph how we can do that. Kasi hindi kayo kasi lahat sa bahay. So we group it para tayo na pwede rin. So kailangan natin maging babad sa salita ng Diyos. Right? Kung paano gusto mo maging eksperto sa ilang mga bagay, you have to be soaked in the Word of God. Kailangan natin maging babad sa salita ng Diyos. Sundin natin ito palagi at ituro natin sa iba. Nang sa gayon, tayo ay mapuspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. Sabi ng Hebrews 5:13 and 14, this I will end. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa mga may sapat na gulang o yung mature na. At dahil sa pagsasanay, ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. We have to be so acquainted with the Word of God, so much so that we will have the discerning. We would discern mabilis yung tama sa mali. Yung malayo pala naaamoy mo na yung mali. Malayo pala naaamoy mo na yung hindi dapat. So we should be soaked in God's Word para maging bihasa tayo o sanay tayo na kumilala ng mabuti sa masama. Tayo po ay tumayo, tayo manalangin. Let's pray. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat kaming muli sa pribileyo na bulayin ang iyong mga salita. Dalangin ko, O Diyos, na paguhin mo ang aming mga puso. Bigyan mo kami ng udyok ng banal na spirito upang aming italaga ang aming puso, ang aming buhay para alalin, sundin at ituro ang iyong mga salita. Pagpalain mo, O Diyos, ang iglesyang ito sa kanilang mga paglilingkod sa iyo. Salamat sa iyong pagtatapat sa loob ng 13 taon. Dalangin namin ang patuloy mong pagsama at paggabay sa kanila. Nawa, O Diyos, patuloy kang maluwalhati at maparangalan at mabigyan ng purihan sa iglesia nito. Nakikita mo ang bawat pangailangan, ang bawat puso, ang bawat kalagayan. Ikaw po, O Diyos, ang tumugon at pumabot sa bawat isa. Sa iyo po ang papuri at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang biyaya po ng ating Panginoong Jesus, ang pag-ibig ng Ama, at ang pagkipisan ng banal na Espiritu ay sumatin namang lahat ngayon at magpakailanman. Amen.